Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, nais natin siguro maging dakila sa paningin ng ibang tao na tayo pinapalakpakan, tayo hinahangaan, maraming may gusto sa atin o sa ating mga social media pages o platforms na ginagamit, maraming nagla-like, nag-heart o nag-share ng mga contents natin. Pero ito ba yung ating basihan ng pagiging dakila? Sana po mga kapatid, hindi lang po pagiging dakila sa mata ng tao o kapwa-tao natin yung inaatupag natin o kung saan natin iginugugol ang ating panahon. Pero hamon at paanyaya ng Diyos sa atin ngayon, igugol natin ang panahon natin na maging kaaya-aya tayo sa mata ng Diyos. At paano ba tayo magiging kaaya-aya o dakila sa mata ng Diyos? Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabihan o tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na sabi niya, "Whoever welcomes a child such as this in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes not me, but the one who sent me." Ang pagiging dakila sa mata ng Diyos ay yung tayo'y unang-una sa lahat, yung inclusive tayo, hindi tayo yung nagiging hadlang para pigilan ng ibang tao na lumapit sa atin o lumapit sa ating Diyos, pero tayo ay bukas na tanggapin kahit sino paman. At dito po, tinuturuan tayo ng attitude o virtue ng humility na at tayo ay magiging bukas na tumanggap ng kahit na sinong kapwa natin kapag po mayroon tayong pagpapakumbaba. And so greatness is actually being humble, and being humble doesn't mean that we are weak, that we are vulnerable, that we are lousy, but being humble is our greatest asset in the eyes of the Lord. Nandito po yung pag-welcome natin na hindi lamang yung physically children, yung physically small, pero yung children dito sa ating ebanghelyo ngayon ay sumasalamin sa mga mahihina, mga walang kakayanan sa buhay, yung mga mahihirap, yung mga vulnerable na sinasabi natin. Sila po dapat yung ating binibigyan ng preferential option na sana mas matindi yung ating pagtanggap sa kanila sapagkat sila ang nangangailangan ng ating pagkalinga, ng ating suporta. Ngayon po pinagdiriwang natin ang anibersaryo ng EDSA 2. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutan na hindi po ito tungkol sa awayan, pero tungkol po ito sa hustisya at yung paglaban sa katotohanan. Naway pagpatuloy natin na sa ating pagpapakumbaba, sa ating pag-welcome sa isa't isa ay manatili nating ipaglaban ang katotohanan at ang hustisya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalibutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.